Yo, what's up? Andito ulit tayo sa MC Motherfucking Marathon, ranking all the Isabuhay Finals. At ngayon ay pumapasok na tayo sa rank number 8. Katatapos lang natin i-review yung top 10 natin recap. Top 10 muna natin is Batas versus Melcrise. Tapos top 9 natin ay Goryong Talas versus J Black. Nilagay ko sila sa bandang baba ng ranking dahil yung Batas versus Melcrise, one-sided siya dahil naiwan si Melcrise nung material ni Batas sa sulat. Kitang-kita yung agwat ng sulat nila. So, para sa akin, one-sided yung laban na yon. At yung Goryong Talas versus J Black naman, dikit siya na laban pero hindi yun yung A-game nila. And the reason why nilagay ko rin to sa rank 8, yung Katana versus Lipcram. Mamaya i-explain ko kung bakit nilagay ko to sa rank number 8. Yung Katana versus Lipcram ng Isabuhay 2025. Ahon 16, naganap sa The 10th Las Piñas. Katatapos lang. Yun. Shoutouts nga pala sa linya-linya para sa shirt na to. Di ko sure kung available pa sa websites nila, pero check nyo na lang linyalinya.com.ph. For sure available. Sana available pa. Napaka-solid na shirt na bagong release yata nila to. Shoutouts muna tayo sa mga nanonood. Kay Brian Star, kay Zaino, kay Matthew Lorejo, kay Tagaytay Staycation, kay Tabs the Butcher ng Alaska. Shoutout sa'yo pare. Salamat lagi sa mga sinasend mo. Kay Jade Corpus, kay Kapitara, kay Cloyd Malangis, kay Patrick Sedi, kay yun palang mga nanonood ngayon. Pero sa iba na hindi nagko-comment, shoutouts din sa inyo. Yun, ang papanorin natin ngayon ay Katana versus Lipcram ng Ahon 16. Napanood ko to ng live. Ang personal judgment ko nung live is si Lipcram ako. Ang boto ko rounds 1 and 2. Tas kay Katana yung 3. Pero tingnan natin kung may iba yung perception ko pagdating sa replay. So simulan na natin. Nandito pa rin kami sa The 10th Las Piñas, Isabuhay 2025 Finals. Mag-ingay para sa parating nating laban. Alam ko kaya natawa yung tao medyo nung unang may isang take, parang bloopers siya na unang take nung pag-host ni M-Site, nabulol siya. Alam ko yung upload sa Facebook yun. So, check nyo na lang, nasa yata ni Kuya Kebs. Nasa page yata ni Kuya Kebs. At may nag-comment, Idol, pag napadpad ka sa Tagaytay, bigyan ko family mo ng free accommodation. Kahit shoutouts lang. Salamat. Shoutouts sa Tagaytay Staycation. Check ko mamaya yung yung may Facebook page ba kayo? Check ko na lang. Salamat na agad. Di pa ako nakapunta ng Tagaytay, so thank you agad kung bibigyan mo kami ng free accommodation. Siyempre, maraming salamat sa lahat na nakasuporta sa buong liga, buong taon, sa lahat ng Flip Top staff, sa mga partners natin, siyempre sa mga brand partners natin. Maraming salamat sa inyo lahat sa suporta sa loob ng napakaraming taon. Isabuhay Finals sa kanan, galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Lipcram. Sayang ang mga pinagpaguran, may isang araw naman na pwedeng ang lahat tabunan. Kung yan ang pinagkukunan pang abot sa iyong magulang, pero dapat ang sarili wag na wag mong pagdamutan. Shoutout sa tita ko sa Taiwan, Tita Gina, kay Best 13, Tansahud, Velasquez Pride, OG Secret, Boss J Veterano, kay Ate Nika, Jan Tadius, Joshua, Rafael. Sa kaliwa naman, galing din ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana. Di mababali ang prinsipyo, magabang ka man tulig. Kahit nalapagan mo pa ako ng daang-daang bulig. Ulit nakapawis, pit laging mapanakit. Boy, bawal dito ang tanga, wag ka sa amin maglalapit. Katana galing ng Las Piñas,
Shoutouts nga pala kay Katana no, na nakuha niya yung kampyonato ng wala pang talo sa flip top. Sobrang hirap gawin nun. Lalo na hindi naman ganun basta-basta yung mga nakalaban niya nung nung nakapasok na siya sa flip top. So, yeah, props sa'yo pare. Nanalo ng toss coin si Lipgram. Pinili niya mauna si Katana. Una banat para kay Katana. Isa buhay finals. Pakayarano. You know, nag-send si Tabs the Butcher ng $10. Salamat pare, salamat. Yo. Linggong-linggo andito kayo. Yung respeto nyo ba sa akin matagal nang nawala? Imbis magsimba, personal ko pa kayong pupuntahan. Alam nyo, pag Sunday, madami akong ginagawa. Eto, lalaban pa sa akin. Di ako si Hades ngayon. Kaya kahit mag-Kratos ka pa maya, walang laban niyang pag-God of War mo sa Papa Jesus na masama. Yes. Out game! Deserve ko kaya itong finals? Siguro. Sa ako nasasagot sa tanong niya, sobrang deserve niya yung finals. Napaka-underrated nung ginawa niya na saran niya. Hindi napansin ng tao yun. Pero nung napanood ko sa replay, ginawa natin ng reaction video, check nyo na lang. Pag hinimay nyo, sobrang ganda ng pinaka nagustuhan ko sa style ni Katana is yung paghimay niya sa angle. Yun. So, yes, deserve mo pare. Siguro, may konting tsamba, aminado. Ikaw, depressed lang si Bangay Looney. Buti nga di ka ginaya, sinipot niya pa din tayo. Nandito ka ba para mag-champion? Yun lang yung rason mo sa pagsalang. Ako nandito para patunayan kahit bulol, hindi hadlang yung kapansanan. Sino ba first round nito? Si Aubrey? Sa battle nyo nga, puta, ikaw pa yung binata. Ako, first round ko si 3D. At alam nyo naman, yun ang pinaka-aggressive na Bisaya. Mismo si Van, na mukhang walang malay. Anong nakakatakot dyan? Ako hanggang ngayon, tangina, nabilis pa din tibok ng puso ko pag naulan. Mamumuntikanan ka pa ni Ban. Tangina naman. Isa buhay, pang-apat mo na to. Kung ako nakalaban ni Ban, pagtapos ko ibadi pagbay, palo ko pa sa'yo. Malapit daw sa kanya yung unang dalawa niyang nakalaban. Kaya hindi bang tournament yung mga bana at ba't kay Ban ang ina mo pa din? Huwag ka na magpaliwanag. Bobo ka? Sino bang tinalo netong malakas? Sayad? Nasa third round, di na naman nagkabisa. Sa maestrong round 1 pa lang, pagod agad. Buwang gusto na agad magpahinga. GL, 3-2, bakit malakas ba yung buga? Kaya mo lang naman natalo si GL nun, di pa siya nun marunong magmura. Ang inakasing mga bars yan, kung babasahin ko sa papel yung sulat mo, tasulaan ko sino sumulat neto, masasabi kong baka pwedeng sulat to ni Calix Casper o Hespero. Class Dio Supremo, mga bagong MCs na may talento, pero ano pang lyrical sa technical na yung techniques pare-pareho. Techniques pare-pareho. Huwag ka mag-alala. Isang aten sa mga matututo sa katana. Sa mga bars mong susupot-supot, ako yung pamukpok at labaha. Bars ko, mas solid pa sa mga sinuzumong suso ng dalaga na pag chinek mo yung profile picture na puso dun si Plasma. Ulitin ko. Mas solid pa sa mga sinuzumong suso ng dalaga na pag chinek mo yung profile picture na puso dun si Plasma. Ganun mag-bars. Hindi yung kung sila minamani mo, ibahin mo si Juggernaut. Ang tagal kong iniisip nun, gago. Yun pala, Juggernaut, nyam-nyam-nyam, mani, pasampal nga ako. Kung may wordplay na maganda, meron ding pangit, yung sa kanya mabaho.
Iba yung mahirap mag-gets kasi malalim sa mahirap mag-gets kasi malayo. Ang daming gustong mag-champion ka kasi matagal mo na daw deserve. Tanginang paliwanag naman, Brad. Ano, para maging deserve ko din, kayahin ko to sa isa buhay, malaglag ako ng malaglag. Maging tanga ako ng mahabang panahon, makontento sa mga kampiyon, pumalakpak. Paulit-ulit sumalo ng bola kay Enigma na di ko magawa na masalpak. Napakalaki mong palpak. Imagine mga bagong pasok pa sa'yo ang nagsasabi, kung di ka lang tanga sa panahon namin, di mo na kailangan makisali. Di mo alam pakiramdam ng bago dito, laging kinakabahan. Ako napapadasal na lang ako palagi na sana humaba pa yung buhay ni boss para mabattle pa ako ng madami. Yung 3 laglag mong isa buhay, lahat yun sinabi mo, taon mo yun. Ako na... Ako nung sinabi kong siguradong finals yung patutunguhan ko, andito ako ngayon! Baka daw di ako tumodo, kalugar yung kalaban. Oo, taga Las Piñas nga kami. Pwedeng taon nga itong Las Piñas. Pero akin lang tong gabi! Wala akong pahay kung pagsilipan kalaban, mahanapan ng butas. Di naman ako kaya ng ibaon. Isa lang kailangan kong butas. Yung sasalbakan ko sa'yo pagkatapos kitang ikahon. Leave cam ng nuira ba ngayon? Ulul kahit kailan patong taon. Tandaan mong nuira lang undo. Malaksaos kahit anong panahon. Okay, round 1. Solid na round 1 kay Katana. Medyo... paano ko ba sabihin? Hindi. Sabihin ko muna yung mga magagandang bagay. Pang finals yung angles niya nung bandang first half ng round, kung paano niya dinaisek yung kung sino yung mga nakalaban nila na nung first round hanggang semis. Magandang yun, angles yun. Pero maganda yung mga angles na napili niya. Siguro nakukulangan lang ako, naghahanap pa ako ng mas masakit. Feeling ko nagpapainit pa lang siya dito. Pero solid na round 1 kay Katana, pero pwede mahabol ni Lipcram lalo kung mag-god mode agad dito si Lipcram sa round 1. Tingnan natin round 1 ni Lipcram. Sumigaw na naman ng papiyok. Tangina mo, yung sinasabi ko sa iyo, yung sigaw mo pambakla. Ganyan si Hades sa ilalim pag nagapangan ng daga. Tsaka bago ko i-battle tong gago, bago ko pa i-battle gago ka, Luns. Yes, bati na. Doon pa lang may nanalo na. Yo, nakakatakot na sana to si Tulok. Kaso yung naging agresibo ka, gago, nakakain mo yung buhok. Yo, shout out sa Real Talks TV, PH Caster, kay Harwin Lescano, salamat sa $2. Salamat. Kuya, pwede pa cut? Yo, alam kong lugi ako dito. Kasi yung isa buhay, aking nirecap. Pag ako nabulol, may bawas puntos. Pag ito nabulol, tanggap ng flip top. Effortless yung battle rap kahit hindi na siya magsikap. Sana all anak ni God walang iniisip na sleep ups. Ang hirap mong kalaban, brother, kakampi mo yung mga to. Kapag kami ganyan sa battle, may starter ka na, bro. Isipin mo naman si Harlem, nag-effort, patang ina mo, nabanggitin yung moisturizer, may patunayan lang sa'yo. Alam mo ba't sila bumibilib kapag tuloy-tuloy ka? Kasi nagagawa mong itawid kahit bulol-bulol na. Kasi ano bang malakas sa isang battler na yung komedya ay pang bata, may mabaho na buhok at may bigote na mahaba? Ano bang malakas sa isang battler? Ano bang special kay Katana? Kung binadibag ni Casper, tang inaleeg yung tama. Ano bang malakas sa isang battler na sa angle ay sagana? Kung kay Pistol yan na master at ngayon kapang-kapa niya, ano bang malakas sa isang battler? Kung ginagawa niya, inagawa na. Special lang yung karakter, pero walang special sa Katana. Yung mga napulot mo sa main door, tinagpi-tagpi mo lamang, boy. Pagtapos ko sa prutas vendor, may estilo na chapsoy.
Tapos ako yung puro making, halos wala na daw nagbago. Kahit tanggalin yung making, ng sisibak pa rin to gago. Sumampa ako ditong pamilyado, pero ngayon ay single na ako. Pakilala mo sa akin ate mo, papakitaan ko kayo ng bago. Kasi si GL na daw yung bagong meta. At kung malakas nga tong punyeta, dapat na call out ka na niya. Habang ako, tamang jakul lang sa kubeta, wala akong dapat patunayan sa kanya. Kasi ako yung dahilan kung ba't lumakas siya parang Thanos, na motivate ng maayos at nasumikat yung pangalan na shoutout pa ni Leo Marcos. Napanood ko yun, yung may nag-shoutouts kay GL. Si FS, si Mangusing. Parang nagla-live siya, tapos pina-shoutout si GL. Kulit lang no? Shoutout pa ni Leo Marcos. Alala ko na pera na ngayon, GL. Sino ka ba? At yung Supremo at yung Supremo at tulala, binatel ko kaya na-build up. Mga tinalo mo, nagtampo na. Pinersonal mo daw kasi, Brad. Inspirasyon yung ambag ko sa mga nangarap at nagsikap. At pag hiningi ko yan sa Apex, mababalik ko yan sa flip top. Parang bragging yung ginagawa ngayon dito ni Lipcram na parang mga nagawa niya at kaya niyang gawin. Yun yung ginagawa niya ngayong weapon kay Katana. Ba yung para sa panalo, pinakyuhan si Papa Jesus? Pag biniro ka ng Diyos, gago, wag kang magpapa-Gcash. Minura dahil sa bagyo. Kaya kung humingi man to ng sorry at dumaan sa prayer yan, sana sagutin ka din ng Diyos. Ang buhay, weather lang. Kasi lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede niyang ulitin yung Las Piñas at alisin niya yung sapote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Yung hulmahin ka niya ulit at tanggalan ka ng bigote. Lahat kayang gawin ng Diyos. Pwede kang patawan ng kamatayan at sa susunod mong rounds, pwede kang atakihin ng biglaan, pero di ko aasa to sa Diyos. Magiging patas to sa'yo. Kung tutubusin ka man ngayon, Lord, arbor ko na to. Ako papako dyan sa cross. Base sa kanyang binitawan na walang ibang magtutubos sa ginawa niyang kasalanan. Kaya paano ka magdarasal sa sitwasyon na mas kailangan kung di ka niya pakikinggan dahil hindi mo siya kailangan? Ito ba yung tatapat nyo sa akin? Para lamang magpasikat sa slogan ko malas, kung komportable sa ilalim, di na para pamurahin mo yung nasa itaas. Para manalo, damay Diyos, halos hindi nag-alinlangan. Si Anigma nga na atheist, puta, napailing na lamang. Papabor lang daw si Arik sa bastos mo na galawan. Kung sa bigayan ng TF, doon mo sabihin, boss, hindi kita kailangan. Pinakita ko lang yung ating gap, di mo pa deserve yung title cup. Isang buwan kang tumakbo sa isip ko para gawin lang runner-up. Yung tatlong laban ko mahina, pasensya sa mga nag-abang. Sinasapat ko lang yung linya para sa kalaban lumamang. Lumabas na yung tunay na ako, ikay hati-hati na lang. Di ka namang malikmatang. Ito na yung likam na pang tournament, kararating pa lang. Ng parody niya doon. Parang nasabayan niya sa nabigyan niya pa ng ng angas. Hindi niya ginawang comedy. Pero gawa niya maangas tsaka effective. Paro din ng Soro. Baka sabihin nyo, ang cheap. Pinakita ko lang na yung Katana kayang ma-handle yan ng flip-top game. Nandito Sayang nagamit na ni GL yun kay Raffian o kay Husky. na tayo sa main course. Asahan nyo, wala tong tapon, bawal na yung lame boss. Yung komportable sa ilalim, binaba ni Kratos. At kung si Hades may katana, ako may Blade of Chaos. Mula sa iba't ibang batala, lakas ng tangan kung sandata, buburahin kita sa mapa. Marapat lang na si Katana mamatay sa ngalan ng espada. Parang pares nakakabitin yung rounds nila. Pero pares sila ng atake. May pagka-selfie burst sila pareho.
pares bragging shit yung ginawa nilang weapon dito sa round 1. Parang dinisect nila yung career ng isa't isa, which is para sa akin lagi feeling ko magandang weapon yun para para sa pang-umpisa ng battle. Siya, magandang weapon siya na ilagay sa round 1. Kaysa kaysa mag personal shit ka agad. Kailangan mo muna makuha yung puso ng mga nanonood. Pero feeling ko mas nagawa ni Lipcram ng mas ganda yung pag-dissect sa career. Nabalanse niya yung selfie bars tsaka yung yung pang-atake kay Katana. Tapos may minus din para sa akin yung kay Katana kasi may sobrang konting slip up siya. Hindi naman sobrang naka-apekto pero sa gantong high stake na battle, isa boy finals, kailangan siyang bigyan pansin eh. Yun. Round 1 bibigay ko kay Lipcram. Sobrang dikit na dikit. Walang kailangan lang talagang himayin. Yun. Tingnan natin, round 2 ni Katana. Shoutout sa mga nanonood na bagong pasok kay Moncha TV, kay SHN Zoned, kay Jano Bernal ng Bicol, kay Real Talks TV PH Caster, salamat ulit sa binigay mo. Kay Lina Ruzius TV, hindi ko alam paano. Yo, what's Kay up? Nero PJ Parang 4512, dito ako shout ulit out sa din sa'yo. MC Marathon. At kay Rank Marvin and all, Abalos isang buhay 268. finals. May Una-una date sa rig lahat, daw ba shoutout yung sa Real yung Jokes Clothing para sa wala. suot ko. Wala yata. At syempre sa kung mapapansin nyo, medyo mas malina na yung camera nakabakasyon natin. na yun si Salamat sa napakaganda kong asawa sa Arik sa Christmas alam ko gift na nakabakasyon binigay siya niya sa ngayon. Sa pagkakaalam ko wala. Sa pagkakaalam ko kay Julie Pops, shoutouts din sa'yo. Round 1, Lip. Gahibla tayo dyan. Tingnan natin ngayon yung round 2 ni Katana. Tingnan natin kung makabaw. Dikit na dikit, pwede niya mahabol to. Yo! Tangina, sinisita pa yung pagmura ko sa Diyos. Oo na, sige na, ako na yung kontrabida. Kung alam mo lang yung totoo, utos lang naman yun ni Enigma. Sayang. Etong Naunahan na champ! siya ni Lip. Ayun yung lang maganda sa ginawa ni Lip. Ginagawa niyang rebuttal proof yung mga yung mga iba niyang angles. Katulad nun na may angle siya about sa pagmura ni Katana kay God. Pero hindi naman niya na si Enigma. Kasi parang feeling ko pre-med tong rebat ni Katana. Na ayun, ginamit niya yung kay pang-rebat si Enigma. Nagamit na rin ni Lipcram si Enigma. Parang nabanggit niya na na napailing na lang daw si Enigma nung ginawa yun ni Katana. Which is smart move para sa akin. Na debunk niya yung pwedeng gawing rebuttal ni Katana doon. Yun ang hindi pa pala champion. Basta sa akin, lapnos. Sa sobrang lakas ko, inaaway na ako ng mga makajos. Yun, magandang follow up. Yo, pag lumabas daw yung Lip na nakalaban ni M-Site, lahat daw all in sa'yo. So ano yun, huli ka nilang nakitang malakas 4 years ago? So 4 na taong ka nang sakto lang. Tas tingin mo, kaya mo ako sa battle mapadapa? Di ka nga nanalo sa bata kung si M-Site sa master niya pa kaya? Pagsabayin ko ba kayo 3GS kupal yung mga yan. Ano gusto mo? Kwento ka na mismo? Na sinasabi nyo lang na wala ng 3GS kasi may pinagkakaisahan kayo dito? Siya na lang nagsasabing Sino pinagkakaisahan nila? Sino kaya? ng 3GS kasi may pinagkakaisahan kayo dito? Siya na lang nagsasabing 3GS pa siya? Kala nyo walang makakabisto? Umalis kayong lahat sa 3GS tas iniwan nyo mag-isa si Castillo? Mga demonyo! Kala ko si Yung ginawa niya kay Looney, alam nyo gano'ng demonyo yan? Di ba inaway mo? Tapos nagbakumbaba ka din sa dulo. Nung pinatawad ka, inistapa mo, tapos inaway mo ulit. Tangina mo, Satanas, saludo. Kaya okay na ata, kinamayan ka na. Angas, gagi, di nagalit. O ano pa inaantay mo? Huwag ka na mahiya.
awayin mo na ulit! Ang galing na, Last mag- na adjust niya yung line niya kasi kinamayan kanina ni Lip Cram si Looney. Ano pa inintay mo, awayin mo na ulit. Di ko alam kung pre-med yun na in-adjust niya lang o on the spot freestyle yun. Ang magaling kung on the spot freestyle yun. Lungkot-lungkutan ka ulit! Yung kunwari, agrabyado ka. Tanggapin mo dispensa ko, Luns, tao lang. Hindi ka tao, jablo ka! Nagpabiktim pa nung di sumipot. Down payment, ang tagal niya nang nakuha. Nung hinahanap ka, gising lang daw niya. Tinga, may muta. Nagawa niya yung kay ang galing ni Katana na niya yung kay Ban kasi ginawa ni Lip Cram yung kay Ban yung muta line niya yung tas hinawaan niya sa pisngi. Galing. Tinga, may muta. Wala naman. Kung tutusin, hindi ka naman kay Looney galit eh. Yun lang yung mas madali. Pero kay Pistol ka talaga may sentimiento. Kasi di ba dapat hati na kayo, kaso nung naluto ka, siya pa nakinabang dun sa kwento. Di ba ang tagal niyang bumoses, naluto yung kumo, finals ikaw dapat dumiretso, pero nung nag-champion si Pistol, di ka nakaimik nung sinolo niya yung premyo. Ang gandang silip nun. Ang galing talaga sumilip ni Katana ng angles. Sayang natutulugan ng crowd kasi hindi siya, feeling ko kung sa small room to, sobrang epektibo nung angle na yun. Na hati lang tayo kung abot tayong dalawa sa finals. Pero kung ako lang, solo ko yung premyo, di ba? Yung bumoses, naluto yung kumo, finals ikaw dapat dumiretso, pero nung nag-champion si Pistol, di ka nakaimik nung sinolo niya yung premyo. Damn. Tahimik lang yan, pero sa loob-loob niyan kay Pistol, yaw, di ba sabi mo luto? Di ba para sa'yo, ako dapat yung panalo? So di ba dapat, parang tayo dapat yung finals? So di ba dapat hati pa din tayo? 200,000 yun, yaw. Gahamang ka talaga. Batok mo, kulay egoy. Mamatay ka na sana. Tang ina mo, baboy ka, kamukha mo sa Game Boy. Diba? Sa mga 3GS. Alam nyo bang nag-live to ng laseng? Nung gabi, pagtas ng laban ni Pistol at ni Saki, ang lungkot niyang nagbubukas ng mga tigpipisong happy. Habang kayo nagsiselebrate, Alfonso, Cook, and Docs, ang daming nakahain, Brad. Hinayaan nyo to mag-isa, nagla-live, naka-MP lights, pulutan, juggernaut. Ang sakit ng ginawa sa'yo eh, no? Ginawa ang patay gutom. Siguro muntik mo nang mablock. Kasi syempre, di mo siya kayang diretsuin. Sasabihin mo lang, yung Facebook mo, na-hack. Tas kayo, kala nyo naman, maliit na bagay lang. Teka lang, dapat di siya naiyak. Tol, kahit maliit na bagay, pwede pa ding makasakit. Parang una nung may dalang itak. Kaya takot na takot ng masaktan eh. Lagi akong dinadasalan, ayaw niya daw ng personalan. Eh anong tawag dun sa ginawa mong pambabastos, sa namatay na anak ni Yang Wan? Yung anak niya ulay ba? Grabe yung laban na yun. Putang ina ng dark humor ni Lip Cram nung. Ewan ko napanood nyo na yung Lip Cram versus Yang Wan. Check nyo na lang, grabe yung dark humor. Alam ko round 3 ginawa ni Lip Cram yun eh. Basta panoorin nyo na lang, di ko na-spoil para sa hindi pa mga nakakapanood. Ginawa mong pambabastos, sa namatay na anak ni Yang Wan. Yung anak niya ulay violet, kakulay ni Barney. Talagang di ka napigilan. Tas kabadong nag-e-explain sa akin, deserve niya naman yun. Ang dating ikaw pa yung napilitan. Gago, pinili mong manakit. Alam mo lang na may balik, kaya ka ngayon bait-baitan. Di mo ayaw yung bastusan ng anak. Undot, takot na takot ka lang mabawian. Kahit di mo ako sabihan, di ko gagawin yon. Di naman ako ikaw eh. Pati bata matatamaan. Eh kahit nga buhay yung sanggol pa din yon. Pag binanatan mo, paano yung lalaban? Tas ikaw, takot na takot masaktan. Deserve mo naman eh. Tutusin, dapat mo nga yun maranasan. Anak nga ni Yang Man, kung nadinig ka lang, masasaktan din kahit wala siyang kasalanan. Wala naman talagang may kasalanan sa'yo. Walang kasalanan sa'yo si Looney, si Pistol, si Yang Wan, ako. Yung unano.
Wala talaga kahit pahalongkatin. Kahit isisi mo pa sa lahat yung mga di mo kayang tanggapin. Kahit ano pang laro sa salita o kahit ano pang pagpapabiktim dito ang gawin. Ang onano ay onano kahit pabalik ta rin. Okay, ang ganda ng kakaiba. Ang weird nung atake ni Katana sa round 2. Ang ganda ng angle niya. Pero parang experimental eh. Parang nakakatawa yung mga jokes niya na iba yung atake. Weird pero maganda. Medyo delikado lang lalo kung mag-god mode agad dito sa round 2 si Lipcram. Kaya madaling Lipcram. Pero maganda yung round 2 ni Katana. Medyo weird lang. Tingnan natin kung paano yung atake ni Lipcram sa round 2. And props sa angles na naman ni Katana. Napakaganda talaga sumilip. Wala akong masabi. Tanginan to, gago di ba ikaw yung tumawag sa akin, nakikipaghati ka ng premyo, tsaka wala tayong personalan. Nawakan mo mukha ko, pakurot ako ng bigote. Alam mo Masakit. Kasi may grass cutter. Yo, round 2. Siguro ang hirap mong hanapin kapag mga MC ay nag-outing. Baka sa silong ng cottage to matulog, tsaka doon na rin kumain. At kung subukan mong yayain, alam ko na, sagot mo sa amin. Sige pare, enjoy lang, komportable si Hede sa ilalim. Tangin ang slogan niyan, pang aso. Napanood ko mga laban mong antigo. Pareho pala tayong may pustiso. Pero ang pinagkaiba lang natin, wala akong battle na bungal ako sa video. Nag-i-spit open na open. May mga battle ako kay may battle ako na napanood na bungi si Katana. Ano yata? Katana versus Killua. Wala siyang ngipin yata dito. Isa. Talagang pasok lahat ng hangin. Binibigkas yung katagang walang makakaharang sa akin. At yung laban... At yung laban na ito kay Killua, yung Chicago Bulls na short, tinerno niya sa Nike Cortez. Ano ka, Mexican varsity? Yung pamorban ng Jolot, Mexicano, bakit mo ginago-quiz? Ano tawag mo sa forma mo? Chicano Bulls? Yung swelas pa, bukang-buka. Kita na yung sakong aba. Ano bang akala mo sa outfit? Labas yung paa? Outfit, labas yun. Pero superstar yan sa laglagan. Yung kasabayan niya doon, si Tutoy. Si Amok. Si Kekek. Ang inang mga MC yan, ang perfect. Yung venue may nagtitinda ng kwek-kwek, yung line-up, Katana versus Kekek. Tang-ina, tirik yung araw, nagbabattle sila doon. Umulan o umambon. Kaya pala malakas ka sa kahit na anong panahon. Tapos 2 beses nagkampiyon. Kailan? Saan? Sino kalaban? Ba't di mo mapangalanan? Lubusin mo pagmamalaki. Di niya masabing no-namer yung kalaban at yung liga ay laglagan. Nakakahiya kasi. Kampiyon na uhaw sa recognition para masabing epic chong. Kinakaladkad yung validation kasi wala namang bearing yun. Mula laglagan, ekisan, gimbalan, bakbakan, bardagulan, motus, hanggang sa flip-top naging newbie. Sa 10 taon mong pagbabattle, 7 beses kang naging rookie. Tagal mong nasagap ng radar. Magpasalamat ka kay M-Set Brother, nakatapak ka sa aming reception. Kung kampante ka sa linya mo, di ka magpapalipat-lipat ng channel para makakuha ng connection. Ngayon ka palang gumaganap. Iba yung ating drop selection. Ngayon palang tunatatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo. Matagal na ako natatag. Ikaw ngayon lang na-mention. Facebook bars. Eleksyon, ngayon palang tunatatag. Ako matagal na akong na-mention. Malayo yung ating agwat. Efren Bata, JB Sukal, pag-usapan ay tumbok. Benji Rayala, Kuya Dennis, kung paramihan ng sundot. Kimbo Slice versus Katana, kung pataliman ng suntok. Utol Type versus Enigma, kung paramihan ng bokbok.
Pang super saiyan yung estilo ko. Alam yan ng presidente habang dihamak ang disipulo sa planeta nyo na berde. Kaya ang makuha niya yung titulo, para sa akin di po pwede kasi bago ka maging ganap na Piccolo, magpalakas ka muna, dende. Sa ngayon, paborito Dragon Balls bars ba yun? Piccolo Dende. Pasagot na lang, medyo hindi talaga ako ano sa anime. Ito ka ng tao, pangalan mo, pinagsisigawan, pwede mo yang gawing sandalan. Habang ako napuno ng issue, nadapaman ay bumangon, pinakunat na ako ng larangan. Di ko man naranasan mahalin ng tao, madalas mang pagkaisahan, tanggapin nyo na lang yung katotohanan. Na mula nun mas ginagalingan ko lalo at di na ako nagpatalo, yun ang di nyo matatawaran. Kung ikaw dumanas na ito, puta, magagawa mo ba yan ngayon? Yung bagyohin ng pagdududa, naniniwala lang ambon. Tumayo kong hari sa aking kurta. Ako rin yung sandata at kampon. Wala mang title to sa turna, matagal nang may puso ng kampyon. Kung tingin mo matibay ka ngayon, ito biggest flex ko sa aking rival. Sa kabila ng dinanas ko na yon, 2 beses pa rin nag-finals. Di ko man nakuha yung kay M-Site, may mga humanga sa aking husay. At napanalo ko yung battle ko sa personal kong buhay. Na wala man mga tunay, nagawa pa rin magpugay. At higit pa yon sa hangad mo na titulo ng isa buhay. Mula sa taas hanggang sa baba, tinanggap ko kung ba't ganun. Inuulan ng mga kutya, binabaha din ng tanong. Nagtagsibol, nagtaglagas, patuloy lang na ng baon. Sabihin mo sa akin, sino sa atin malakas sa kahit anong panahon? Kung mas patok ka sa panlasa, ako'y wala namang reklamo. Sa'yo na pagtingin ng masa, sa akin yung tenga ng hurado. Simpleng lohikang malinaw, isasampal ko sa mukha mo. Sa mundo ng mga halimaw, di ka masasalba ng tao. Okay, eto na. Mukhang nag-iba yung ano sa round 2 sa live tsaka sa replay. Okay, first, gumamit sila ng mga unusual angle na parang inside jokes na rin yung dating. Tulad nung yung laglagan days ni Katana ginamit ni Lipcram na angle as a jokes. Kasi sa libingan daw ginagawa. Tapos si Katana naman ginamit niya yung sunugan days ni Lipcram na sobrang ganda ng pagkakasilip. Para sa akin, kung pagkukumparahin yun, mas nagawang effective ni Katana yung mga unusual angle na ginamit niya. Mas nabalanse niya yung joke, tsaka yung mga technical na part, tsaka yung real talk na rin na punto. Ang ganda nun. Halos dun umikot yung round 2 ni Katana. While si Lipcram, medyo dragging yung umpisa ng round. Nung ginamit niya yung mga unusual angles, yung laglagan, mga rookie days na angles rookie days about dun sa pagiging rookie ni Katana sa mga amateur battle league niya, which is feeling ko hindi masyadong nag-appreciate ng tao kasi hindi nila nasubaybayan yung rookie days ni Katana or hindi masyadong nalatag ng maayos ni Lipcram yung angle na yun bago niya inatake agad. Tapos ayun, bragging shit ulit round 2 ni Lipcram, pero medyo naging dragging na. Parang umikot lang ulit dun sa yung mga personal na buhay shit. Tapos mga nagawa niya sa battle rap type shit. Dun na lang umikot, hindi niya nagawa ng bagong rendition. Parehas sila, feeling ko. Hindi. Si Lipcram nag-play safe siya sa round 2, pero sobrang play safe, walang bagong flavor. While si round 2 ni Katana, ginawa niyang weird, ginawa niyang unorthodox, tapos nakakatawa, para sa akin nakakatawa yung mga jokes niya. Hindi siya pamatay, pero epektibo, kung gets nyo. Yun lang. Round 2. Ito, mag-iiba na yung judgment ko dito. Round 2 binigay ko kay Katana dahil mas ni-risk niya at mas nag-pay off yung round 2 niya kumpara sa pagiging play safe ni Lipcram sa round 2. So yun, round 2 ibibigay ko ngayon kay Katana, pero para sa akin
ano eh, pantay eh, pero kailangan lang talaga mamili, alam mo yun. Yun, round 1 lip cram, round 2 katana. Doon na nag-iba yung judgment ko. Yun, shout out sa mga bagong pasok. Kay Nero 4512. Kada battle daw ni Lip banggit GL. Yun, sabi ni Pork Belly 2934. Shout out sa iyo. Si Dende pala, isang batang na make yan na kauri ni Piccolo. Okay, tama, okay. So, parang batang Piccolo siya. Siguro mga diehard fan na ng Dragon Ball yung mga agets nun. Yun, Jano Bernal. Quiz EJ, kailan laban yun ni Cripply? Ayoko siyang kalaban dahil kaibigan ko siya, ayoko siyang masyadong kawawain. Gusto ko lang kalabanin mga hindi ko masyadong close para masarap durugin. Kasi anong gagawin sa akin ni Cripply? Walang gagawin yan. Tangina. Kahit magtulong pa sila, lahat ng Bicol boys, humingi siya ng tulong. Hindi siya ubra sa akin, sa totoo lang. Yun lang. Nathan Kagiwa, shoutout sa'yo. At nanonood, Lanceta motherfucking official. Pare, shoutout sa'yo, pare. Yun. At kay Kazu Tunari. Tingnan natin round 3 ni Katana. Yo, yung buong round 2 niya, halos umikot lang sa nag-champion daw o sa laglagan. Wala akong battle doon. Kahit isa siya may battle. Shoutouts din kay YG yan, kasama daw ni Lanceta ngayon. Check nyo yung feeling ko gumagawa ngayon to ng ng reaction vid. Anong ginagawa niyong reaction vid ngayon, man? Siya doon, ako wala. Ang sarap mo ng tamaan. Sa sobrang totoo ng sinasabi ko, ayaw kong sabihin, mamatay na lahat ng bumatel sa laglagan. Ang ina mo payag ka? Yo. Ito daw yung posibleng bagong kampiyon ng batch 2015. Ulol, ang dami niyong nalalaman. Wala namang special sa inyo, bukod kay Poison, na kayang mangantot kahit may pinagdadaanan. Si Cripply nga pinakamalakas yun sa inyo Kala natin unstoppable na sa digmaan. Pero napatunayan natin sa tamang venue, Bisaya lang pala yung kahinaan. Naalala niyo yung pinakamalupit na freestyle sa gitna ng round? Hindi yung kay Ice sa kanya. Concentrate, simplicate, palpitate. Ano ba yan, K-Ram? Nandi-distract, huwag ka nagbe-babe. May callback na naman si Katana, ang galing. Ginawa ni Lipcram yung ay K-Ram. Hindi ko alam kung pinag-usapan ba nila to o na-predict ni Katana na magbe-babe si Lipcram pag bumabanat siya. Track, huwag ka nagbe-babe. Ba't ka umi-scripted? Ulol, ganap na ganap ang diniliber. Tanga yung freestyle sa gitna, di kailangan scripted. Ang kailangan doon, skincare. What skincare? Anong gusto mo Bakit patunayan? Kahit nog-nog, kaya pa din mag-exhibition. Ang narating mo, undo, na yon. Tanga, wala atong subdivision. Sabay sa uso, puta. Yung sa Bagyo, gusto pa ata daigin. Maniniwala lang ang freestyle yun, undo, hindi ka maitim. Nakaka-distract. Kala niya ata yung acting niya magaling. Gago, di bagay sa'yo na parang niga na bading. Tanga. Hayop ka, ikaw lang yung may freestyle sa gitna. Nakasama pa din sa practice. Gaya-gaya puta, anime, baka gusto mo na din mag One Piece. Sumundot pa ng dalawa. Wala ka nang ibubuga. Mas lulutang pa din ang aking round. Paawat ka naman, hinayupak. Ang inang talent yan, freestyle on the spot na nasa notepad. Debo, seryoso, pwede ba yun? Kinoonsya ba yung kalaban? Tangina sa kadugaan kumukota, maiintindihan ko ang promo pero isa buhay, hindi ka pa kaya sumusobra. Ganyan ka nakadesperado, kahit di na tama, basta mauha lang yung corona, pati pag-advance sa tournament, nililimos mo na sa tropa. Tanong lang, tol, pagpatay pa nga ba Marami ng kasi nagsasabi, pamigay daw yung pinamigay lang daw ni K-Ram yung yung
panalo kay Lip Cram kasi magtropa sila. Basta mauha lang yung corona, pati pag-advance sa tournament, nililimos mo na sa tropa. Tanong lang, tol. Pagpatay pa nga ba ng kagrupong matatawag, kung siya mismo ang nagtutok ng dugo niya ay dumanak, tinalo mo nga ba si Klong? Kung kusa naman pala siyang umuo at pumayag, anong eksaktong halaga ng titulong, di naman ikaw solong magbabayad. Kiram ng quarters, sakripisyo para sa semis, ikaw tumapa, para lang di ka mamatay ng walang titulo na hawak. Yung tanong na deserve nga ba nito mag-champion, anong sagot ang mahahanap kung mismong tumungtong pa lang ng semis, di na yan karapat-dapat? Huling isa buhay niya, ba't ba siya nag-champion? Ba't ba siya nag-finals? Di ba si Jonas nagpaubaya? Hindi ka na bata, ba't kailangan pa din laging may nag-aalaga? Bakit imbis matakot ako sa'yo, nakakaramdam ako ng awa kasi sa pag-angat mo, imbis ikaw, sila na lang palagi yung bahala. Paano? Ganda ng angle ni Katana dito. Kami na lang ba lagi bubuhat sa'yo? Ang ganun ganong type shit eh. Ikaw, sila na lang palagi yung bahala. Paano? Paano ako maniniwala na walang ambagan? Etong mga idol yung support kung si Kiram kalaban mo na tinutulungan ka pang makaabot sa tuktok. Lamang daw siya sa akin pagdating sa punches. Tama naman ang yung kutob kung titimbangin mo o sa timbangan yung mga magkakatunog. Mga astanggot, mapuputulan lang ng sungay at buntot, papalunok, damhin mo ngayong mag-agaw buhay ng busog. Panggigigilan gang silip, malantang gulay, pagsubsob, kala mo may baklang anak sa sobrang husay mambugbog. Lahat ng nakabangga, pilahan dusay ng suntok, parang pakyaw na pambisaya pa yung kulay ng buhok. Bagong kampiyon ang isa buhay, ako na ang susunod. At uling kampiyon ang isa buhay, boy, ikaw na susunod. Tapos na ako, Lip. Sana may natutunan ka sa akin. Yun lang ang aking minimithi. Ganon kunin panalo sa kaibigan ang hindi hinihingi. Ang ganda ng country ni Katana. Kung titingnan mo, isang angle lang siya. Pero na hiwalay niya sa tatlong part. Una yung ginawa niyang joke, yung yung freestyle sa sa peke, yung freestyle na ginawa niya nung laban nila ni Kiram. Tapos na-connect niya dun sa tinutulungan siya at kinonnect niya muna dun sa parang nag-usap sila ni Kiram na gawin niya to para magmuang credible. Tapos siya yung manalo, umabot siya sa semis, tapos na-connect niya sa hinihingi parang humuhingi siya ng tulong sa mga tropa niya para lang makaabot sa sa next round. Tapos si Katana, na-connect niya naman na kaya kong manalo dito kahit magkaibigan tayo ng hindi ko hinihingi sa iyo. Ang galing ng transition. Unang ganda ng silip na angle niya, tas yung transition. Yun yung pinaka nagustuhan ko sa third round ni Katana. Malakas yun. Pwede niyang makuha yung panalo dyan. Dahil sa third round na yan. May beaten feels lang. Di ko alam kung bakit. Siguro maikse yung round 3 niya. Ilang minutes ba? No, 4 minutes na. What the fuck? Pero parang may beaten feels pa din. Di ko alam bakit. Diba tingnan natin round 3 ni Lip Cram. Akin na lang. Akin na lang yun. Yung panalo, akin na. Akin na lang. Kikitan to. Round 3. Eto napansin ko lang. Laban niya kay Jengwan sa Gimbalan. Yung buhok niya sakto lang at masasabi na clean cut. After 3 years, nagpamohoks, Jong Hilario na hip-hop. Sumunod na taon, naka-man ban. Puta, wala pa ring feedback. Ganyan pala yung tamang hairdo para makapasok sa flip-top. Ganyan yung mga tipo ni Enigma. 7 years kang palipat-lipat ng barbershop pati ng channel. Pati hairstyle pinapungsoy para lang swertihin si Master. It means pang karakter ka lang kung babalikan at susumahin kasi kabatch na namin yan kung sa galing siya na humaling. Kasi 34 ka na. Nakapasok ka sa ligas. Oh, tama na to. Kasi 34 ka na, nakapasok ka sa liga sa edad na alanganin. Kakaruki mo pa lang, iaangat na jersey namin.
Mas iconic yung karir kapag may B-side para sa akin at inabot mo sa liga yung batas at Jordan Allen. Pero nakapenetrate na siya at naging rookie yung Katana. Pero tang-ina, mas late ka pa sa TV ng Bisaya. Sobrang late mo, hayop ka. Buti pa yung Soro nung round 1, round 2 pa lang, pumasok na. Pero seryoso, sinumbatan nito si Diyos na pinaaral daw ng tsuhe nung nawala na yung papa. Habang siya, nagtrabaho ng maaga kasi yung pamilya di na kaya. Bakit parang kasalanan niya? Na di kayo parehas ng tadhana. Anggel pa ba sinisilip mo o may inggit na yang kasama? Kasi yung bigasan ni Mirage, siniraan niya kahit yung negosyo sa Ghana. Kino-question niya din sa battle pagiging crowd favorite ni Manda. Itsura at panbis ni St. Ice. Issue pa din, walang hiya ka. Mga positibong bagay na sa pilitang binababa niya. Kaya kapuri-puri nga ba yung ginagamit mong sandata? O baka naman hindi mo kayang makakita ng bagay na wala ka? Ang ganda nun. Na-check mo ba Sayang. yung FB ko? Sayang natulugan ng tao. Feeling ko kasi yung mga kino-callback dito ni Lipcram is mga battle ni Katana na hindi napanood ng nakararami kaya hindi mag-gets ng mga nanonood nung live. Sayang. Kasi ganun style ni Katana nung rookie days niya sa Motus. Yung kay Joss, napanood ko yun. Sobrang solid ni Katana doon. Pero yun, sayang gumamit si Lipcram ng hindi popular na reference patungkol kay Katana. Kasi sa pangangalkal ng buhay, alam natin na hustler to. Concern lang ako sa kanya. Baka habang nagko-commute siya, makita niya, expander ko. Kaya wag mong isisi sa amin yung di mo nalasap, bro. Magribat ka dun sa magulang mo, wag mo yang i-bar sa harap ko. Estilo niya, saktan daw yung kalaban, ulol, kain ka buhangin. Kung sa kada silip mo ng angle, yung sugat mo mas lumalalim. Ginagamit mo lang yung battle rap. Sa subliminal mo na pag-amin. Kasi sa napili niyang estilo, tanging niya e-express niya dito, mga hinanakit niya sa damdamin. Sa ganyang atake at paglusob kalaban man ay naligpit, kayakap mo pa rin pagtulog yung puot at inggit. Mas dapat yata laser sword, pangalan netong binitbit, kasi yung sandata niyang panira, hinuhugot sa dibdib. Hinuhugot sa dibdib, tas tawag niyo dyan Laser Sword Voltes 5 dito sa sa dibdib. creativity. Kasi gawain niya, yung positibong enerhiya, gagawin niyang negatibo para makasulat ng talata. Habang yung issue ko kay Looney nung nakalaban ko si GL, nagamit ko bilang sandata. Mga positibo, sinisira niya. Creative nga ba tong Katana? Kung mas nagawa kong mapagana kahit mga bagay na sirana. Kaya halukayin mo lang yung buhay ko. Ipakita mo sa akin yung di nyo pa nasisilayan. Sanay akong sarili ay sugatan, alam ko din kung paano yan lunasan. Magaling ka daw sa anggulo, so paano mo mahahanapan yung pagkataong pinagtibay ng lakas ko't kahinaan. Kaya tatatakbo, pangwak yung galaw mo, wag ka nang sumilip sa wall ko, pader na tong kaharap mo. Galing na ako kay Apex at kay Looney. Lungkot at pagsisisi, mga pinagdaanan ko laban sa estilo mong napili. Nagmistulang si Colossus, pinatibay yung sarili, kaya di tatagos itong Katana kahit ako'y magharakiri. Madali lang manakit kung sa ganyan kayo nasanay. Hindi ganyan ang manapik kung may concern sa bagay-bagay. Yung asunto ng utol mong si Gabi, pwede ko dito yun idamay. Pero kalaban lang kita, Berhel, hindi kita kaaway. Baliwala din yung talim kapag ubusan na ng bala. Si FPJ nga na panday, sa barilyon nakilala. Kaya ka nga nagpaka-pistol at yung sarili dinaya kasi hindi ka din kampante sa pagiging Katana. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, yung kolorete niya humulas. Kapag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Ito, kanina, ganun. Hirap sa tao. Sa'yo na to. Hindi mo alam eh. Ito, kanina, ganun. Hirap sa tao. Sa'yo na to. Hindi mo alam eh. Google sheet. Tayo, no? Pero yun, grab, round 3 kay Katana. Medyo dragging yung round 3 ni Lipcram. Eto nung live, alam ko yung round 3 kay Katana. Kay Katana ko binigay yun.
Ang ganda ng transition. Isang angle lang pero na lipat-lipat niya ng iba't ibang kwento. Yung round 3 naman ni Lip Cram, ganun ulit. Bragging shit. Meron ako na wala ka type shit. Medyo hindi na epekto. Tapos gumagamit pa siya ng angulo na hindi magets ng crowd. Hindi makarelate yung crowd. Kaya nakaka-apekto yun sa overall ng round niya. Round 2 and 3 binigay ko kay Katana. Sobrang ganda nung yung round 1 kay Lip Cram, klarong-klaro, mas may angas pa. Tama yung ginawa niyang estratehiya, pero konting gahibla lang yun. 2, mas binigay ko kay Katana kasi mas naging epektibo yung nag-take risk siya. Tapos round 3, yun, binigay ko kay Katana kasi dragging yung round 3 ni Lip Cram. So, eto, nag-iba na yung judgment ko pagdating sa replay. Binigay ko kay Katana ng rounds 2 and 3. Yun, tingnan natin judgment nung mga totoong judge. Shoutouts pala kay ABCDEF_101. Salamat sa 50 pesos. I love you kung sino ka man. Wishing you a great 2026 din. Salamat sa'yo. At kay JV Magan Magpili. Boss, patay na pala si Kuya Robert. Sino si Kuya Robert? Condolence. Jeril versus Denmark, sabi ni Vince Salig. Medyo nagte-trending ngayon yung Denmark. Panoorin ko nga yan. Pero yun, tingnan natin yung boto ng judges. Round 16, Day 2, Isa Buhay Finals, Lip Cram versus Katana. Mag-ingay ba kayo isang beses para sa kanilang dalawa? Sabihin mo na lang. May sasabihin nga mula kay Arik. Pasensya na ulit, nagbawas talaga ako ng Yossi at nagreserba ng boses. Sadyang sa dami lang ng kausap sa 3 araw, naubusan pa rin. Kaya, pasensya na. Ito na lang. Siyempre, salamat sa lahat ng mga nakasuporta sa buong liga, live at online, sa loob ng napakaraming taon, sa loob ng buong taon na to, sa buong Isa Buhay, hindi lang dito, kundi sa lahat ng mga battles na nangyari, sa buong Flip Top staff, Flip Top crew, sa lahat ng mga brand partners, palakpakan nyo sarili nyo, lahat ng mga bumiyahe. Pero ang boto ng hurado, 4-3! Magingay para kay Katana! 4-3. Gets ko, but sobrang dikit, 4-3. Dahil dikit naman talaga yung laban. Siguro sa preferensya na lang talaga ng mga judges. Like I said, nung yung round 2 doon feeling ko yun yung pinakadikit. Round 1 klaro ay Lip Cram, round 3 klaro ay Katana. Nung round 2 nung live na-appreciate ko yung round 2 ni Lip Cram kasi pang live yun pang straight to the point yung mga sapak niya. Na nandun ako sa illusion na hindi ko napansin na dumadami na pala yung selfie bars niya. Napansin ko na lang nung replay ngayon. Tapos mas na-appreciate ko yung pagiging unorthodox nung round 2 ni Katana na jokes lang pero tumatama pa rin kay Lip Cram. Grabe tong laban na to, sobrang dikit. Nakakabitin, hindi ko alam kasi alam ko kaya pa nilang itodo. Nilagay ko siya sa rank 8. Bakit? Dahil napanood ko yung run nila pareho dito sa Isa Buhay. Isa Buhay 2025. Si Lip Cram, nandun ako sa anticipation na mas lalakasan niya kasi finals na to dahil sobrang underwhelming ng mga performance niya nung first round, quarters siya semis. So na-expect ko na maghahalimaw siya dito. At kay Katana naman, ina-expect ko rin na mas maghahalimaw siya dito kasi sobrang from first round, quarters to semis, paangat yung
level ng sulat niya tsaka yung performance niya. Lalo na yung kay laban niya ay Saint Ice, sobrang yun yung pinakamalakas na katana na napanood ko mula nung nakapasok siya dito sa Flip Top. Yun, nag-expect ako ng mas malakas na katana dito sa finals, pero hindi niya nahigitan yung performance niya kay Saint Ice. Kaya nilagay ko siya dito sa rank 8. Pansin ko rin na they're pulling their punches, na maingat sila sa sulat nila na hindi nila masaktan yung isa't isa. Lalo na, bawas hindi sila nag-personals, tsaka parang friendly. Medyo friendly yung dating ng sulatan nila. Yun, nilagay ko siya sa rank 8 kasi nakakabitin. Gusto kong mas magpatayan pa sila. Pero overall, good battle pa din. Medyo hindi ko lang naramdaman yung finals, Isaboy finals na vibe. Yun. So yun, rank 8 natin. Katana versus Lip Cram. Bago tayo magpaalam, salamat kay Mons2899 sa 50 pesos. Salamat. Yun. Salamat sa mga nanood ng live at ng pagdating dito rin sa replay. Salamat sa pagtsatsaga nyo manood. Ayun, kita-kits tayo sa next episode, rank 7. Ano kaya yung rank 7? Hulaan nyo na lang sa comments. Yeah.